Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw na ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kaniyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kaniyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang magandang pansinin sa salaysay na ito na ang manunulat ay kasama na sa kwento. Ginagamit niya ang salitang kami at hindi na lang siya o sila. Ang ibig sabihin nito na ang manunulat ay kasama na sa mga pangyayari ng salaysay. Kaya maaaring si Lucas, ang manunulat, ay naging kasama na sa gawain ni Pablo, sa kanyang pagmimisyon. Kaya mayroon tayong direct personal witness sa mga pangyayari. Tumawid na ang grupo sa Europa. At ang unang lungsod na kanilang tinigilan sa probinsya ng Macedonia ay ang lungsod ng Filipos. Ang lungsod na ito ay tirahan ng mga Romano. Itinatag ito para sa mga retiro ng mga Roman soldiers. Kaya nung araw ng pamamahinga na para sa mga Hudyo ay araw ng pagsamba sa Diyos, wala silang matagpuan na sinagoga. Ang kaugalian ni Pablo ay siya ay pumunta sa mga sinagoga kung saan natitipon ang mga Hudyo. Sumasabay siya sa pagsamba ng Diyos doon at kinukuha rin niya ang pagkakataon na natitipon ang mga Hudyo, ang mga tao at magsalita siya tungkol kay Jesus. Dahil sa walang sinagoga sa Filipos, pumunta si Pablo sa tabi ng ilog upang doon ay magkaroon ng katahimikan at siguro upang doon ay magsamba sa Diyos at magdasal. Natagpuan niya doon ang isang grupo ng mga kababaihan. Sa kanila siya nagsalita tungkol kay Jesus. Ang isang nakarinig sa kanila ay isang negosyante ng pangalan ay si Lydia. Nananalig siya at tinatanggap niya ang magandang balita. Pagpabinyag siya at ang kanyang sambahayan. Medyo may kaya ang babaeng ito. Nang pumilit siya kay Pablo at sa kanyang mga kasama na tumuloy sa kanyang bahay. At yan ang naging unang headquarters ng mga Kristiyano sa Filipos
at sa Europa. Talagang naintindihan ni Lydia ang kahulugan ng binyag. Kapag tayo nabinyaga, naging kasama na tayo ng simbahan. Naging magkakapatid na tayo kay Kristo. Dahil sa magkakapatid, nagbabahagi na tayo ng ating mga resources at nagbabahagi na tayo sa misyon. Kaya nung mabinyaga na si Lydia at ang sambahayan niya, inalok niya ang kanyang bahay sa grupo ni Pablo. Alam niya na bago sina Pablo sa Filipos at wala silang kilala doon. She offered them hospitality. Hindi lang siya umalok, nagpumilit pa rin siya. Ito rin ang paraan niya upang makiisa sa misyon ng pagpapalaganap ng magandang balita. Ang bahay niya naging base ng mga Kristiyano sa Filipos. Kapag may grupo na ng mga nananalig kay Kristo, sila ay madalas nagpupulong upang magdasal at mag-usap tungkol sa kanilang pananampalataya. Sila ay nagtitipon sa isang bahay. Ito ang tinatawag na mga house churches. Kaya maaari na ang bahay ni Lydia ay naging unang house church, hindi lang sa Macedonia, kundi sa buong Europa. Hindi madaling kumalat na magandang balita kung hindi sinusuportahan ng mga laiko ang mga misyonero. Si Lydia ay isa sa mga unang sumuporta sa gawain ni Pablo. Salamat, Panginoon, sa mga laiko namin ngayon na sumusuporta sa mga gawain ng simbahan. Hindi lang sila sumusuporta. Sila ay mga partners ng mga misyonero sa pagpalaganap ng gawain ng simbahan. Pagpalain po ninyo sila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.